So for number 7, show that the positive root of the equation x squared minus x minus 1 is equal 0 represents the golden ratio. So sinasabi dito na hanapin mo daw yung roots ng equation na to. At yung positive root daw nun, dapat daw ipakita mo na paano nakuha doon yung golden ratio. So ano ba yung golden ratio? Yung golden ratio ay 1.618, no? So, kailangan, hanapin daw natin yung value ng x. Dalawa kasi ang value ng x dyan. Positive at negative. Sa pagkuha ng roots ng quadratic equation, or ng quadratic equation, maaaring dalawa ang magiging sagot, positive at negative. So, ipakita daw natin na yung positive na sagot, or yung positive value ng x, ng quadratic equation na to, ay nagre-represent or equal sa golden ratio. So, paano natin gagawin yon? Hindi natin pwedeng gawin yung factoring kasi x squared minus x minus 1 is equal 0. Hindi natin siya mapafactor. Walang factor ng negative 1 na kapag pinag-combine mo ay negative 1 din. Kaya naman, gagamit tayo ng dalawa. Completing the square or yung quadratic formula. So, completing the square muna tayo. Try natin. So, anong gagawin natin sa completing the square? Yung constant na negative 1, ililipat natin sa kabila, magiging positive 1. Lalagyan natin ng blank dito, lalagyan natin ng space, kasi i-complete nga natin yung square. So, paano natin lalagyan yan? So, yung ating middle term, tandaan natin, middle term over 2 and square. Kuha natin yung square nun. So, ano yung middle term natin? Negative 1. 1 yan, invisible lang. So, negative 1, hindi, positive yun. Hindi natin papakailaman yung kanyang sign. So, 1 over 2 squared. So, what is 1 half squared? 1 half squared is 1/4. Paano nangyari yon? So, laws of exponents. Ito yung power of a power. No, yung 2 multiply natin sa exponent ng 1, which is 1 squared over 2. 2 squared. So, 1 squared is 1 and 2 squared is 4. So, kaya naging 1/4. Kaya naman ang ating ilalagay dito sa kabila o sa dulo pala ay 1/4 plus 1/4. At ganun din gagawin natin sa kabila, plus 1/4. So, solve lang natin to. Copy natin tong nasa right side, x squared minus x plus 1/4 is equal to 1 plus 1/4 is 5/4. Yung operation on fractions, pag di natin alam, balikan lang natin yon. 5/4. So, ang gagawin natin ay ipa-factor out na natin tong nasa left side para ma-extract na natin yung root by extracting the square root. Paano ba natin ito ipa-factor? Ano yung ito yung c, ito yung constant. Ano yung factor ng 1/4 na kapag pinag-multiply mo o dalawang numbers or dalawang integers na kapag binultiply mo ay 1/4, kapag pinag-add mo naman ay negative 1. So, ano yon? So, meron tayong negative 1/2 and negative 1/2. So, 1/2 times negative 1/2 times negative 1/2 is 1/4. No? Tapos, kapag pinag-plus natin to, negative 1/2 plus negative 1/2, since like terms, ipag-combine natin, 1/2 plus 1/2, edi 1. Ano yung sign nila? Negative. Kasi parehas lang negative 1. So, therefore, ang kanyang factors ay x minus 1/2, at ganun din sa kabila, x minus 1/2. Parehas silang 1/2 equals, kopyahin natin to, 5/4. X minus 1/2 and x minus 1/2. Ito ay product of a binomial, or the square of a binomial. Kasi magkaparehas naman sila eh. So, this expression is also the same as x minus 1/2 quantity squared is equal to 5/4. Para makuha natin yung value ng x, we're just going to eliminate the square
or the exponent 2 by extracting the square root. Kunin natin yung square root ng both sides. So, makakancel to, matitira yung x minus 1 half is equal to square root of 5 over 4. Magiging to lang yan, square root of 5 over square root of 4. Punta na tayo dito. So, ang ating magiging equation ay x minus 1 half is equal to square root of 5 over square root of 4. Ang nasa denominator ay pwede nating makuha yung square root. X minus 1 half is equal to square root of 5. It is not a perfect square. Therefore, we're going to leave as is. And square root of 4 is 2. No? Itatranspose lang natin para makuha natin yung x. Yung negative 1 half, itatranspose natin sa kabila. Magiging x is equal to square root of 5 over 2 minus, plus 1 half. Ayan. So, nakalimutan kong gawin ay kapag kinuha natin yung square root ng fraction na ito, magiging positive and negative. Kasi kanina, diba, square root of 5 over 4. Dapat positive and negative square root of 5 over 2. So, magiging positive and negative x is equal to positive and negative square root of 5 over 2 plus 1 half. Yung tinranspose natin. Pwede na natin tong ihati sa dalawa. Dalawa kasi ang values niya. So, positive square root of 5 over 2. Di na natin kailangan i-indicate yung positive plus 1 half. And negative. Doon naman sa negative. Negative square root of 5 over 2 plus 1 half. Pagkatapos, i-input lang natin to sa calculator at makukuha na natin yung kanyang sagot. Pero pwede pa natin tong masimplify, no? Since parehas naman sila ng denominator na 2, pwedeng maging square root of 5 plus 1 over 2. Ito yung isang final answer. Dapat nakaano to. Dapat ika-calculator natin to para maging 1.618 na golden ratio. At ito yung negative. Ito yung tinatawag nating positive root. Bakit? Kasi sa kanya nanggaling yung positive. Ito kasi negative. Hinatin natin yan sa dalawa positive and negative Nagkuha tayo ng square root. Ang sagot doon ay positive and negative. Ito na yung negative answer. So, negative square root 5 plus 1 over 2. Ito yung negative root. Ang kailangan lang naman natin, yung positive root, dapat kapag kinalculator natin siya, ay 1.618 ang lalabas. So, ayan yung positive root ng equation na x squared minus x minus 1 is equal to 0. Kapag ganito ang lumabas, ayan yung golden ratio.